Minamadali na ng Kongreso ang pagpasa sa mahigit 3 trilyong pisong panukalang 2016 national budget. Session break na kasi bukas. Pahinga muna ang mga mambabatas para bigyang daan ang paghahain ng Certificate of Candidacy simula sa Lunes. May report si Lay Alves. Pinaglalamayan ngayong gabi ng mga kongresista ang pagpasa sa panukalang mahigit 3 trilyong pisong pambansang budget para sa 2016. Yan ay matapos i-certify as urgent ni Pangulong Aquino ang panukala. Ibig sabihin, pwede itong aprubahan ng Kamara at Senado sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob lang ng isang araw. Alam ho ng Pangulo na marami ring prioridad ang Kongreso natin ngayon at dahil papunta na ho ng eleksyon, meron ho din nakita, this is not a secret that they've been having quorum problems in the past 2-3 weeks. Kaya naman inaraw-araw na ng Kongreso simula noong isang linggo ang deliberasyon ng budget. Hinahabol kasing maipasa ang General Appropriations Bill bago mag-break ang Kongreso bukas. Ang Congress break ay para bigyang daan ng paghahain ng Certificates of Candidacy ng mga kandidato sa eleksyon 2016. Sa November 2 na magbabalik trabaho ang mga mambabatas. Kanina, inaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang 22.8 billion pesos na budget ng Department of Environment and Natural Resources. Lusot na rin ng 433 billion pesos na budget ng Department of Education, ang kagawarang may pinakamalaking budget. Naantala ang pag-aproba sa budget ng Department of National Defense o DND. Kinwestiyon kasi ni Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na wala itong kinalaman sa Bagani Forces sa Mindanao na itinuturong nasa likod ng pagpatay sa ilang katutubong lumad. At makaraan ang ilang suspensyon, naghain ng mosyon si Colmenares na ipagpaliban ang deliberasyon sa budget ng DND. Sinagot naman ng Malacanang kanina ang mga alegasyong maaaring magamit ng administrasyon ng pondo ng gobyerno para sa kampanya sa election 2016. Hindi raw maaaring pigilan ng Malacanang na ipagmalaki ang malalaki nitong programa tulad ng Conditional Cash Transfer Program para sa mahihirap. Pero hindi raw ibig sabihin itong ginagamit ang mga programang ito para magpapogi sa mga botante. Isa yan sa mga pinakamalaking programa ng administrasyon at hindi ho pwedeng idikta ni Congressman Colmenares na wag ho kaming mag-report or wag ho naming ipagmalaki yung nagiging progreso na ho ng CCT. Lay Alves, GMA News.